Sa bahay ni Kapitan Tiago. Nabusog ay mga bisita sa mga daan natin, Isabel. Palagay ko'y oo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ng hinanda. Nakakalungkot lamang na kailangang umalis ni Ibarra sa gitna ng kasiyahan. Sa pag-uusap ng dalawa ay sumabad si Maria Clara, ang kanilang itinatanging dilag. O siya, maiwan ko na muna kayong mag-ama at may aayusin pa ako sa kusina. Tila yata may bumabagabag sa iyong kalooban naman. Meron na po ba? Walang anuman, Iha. Papasalamat lang ako sa Panginoon kasi binigyan tayo ng magandang buhay. Papa, huwag yun nang balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa ay matulog na kayo. Panigurado, pagod na kayo mula sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos dahil bininiyaan niya ako ng napakabait na anak na katulad. Habang nasa silid si Kapitan Tiago sa kanyang kama, ay naiisip niya ang mga panahong lumipas. Kung buhay lamang talaga si Pia, panigurado ang aking kaligayahan ay buong buo. Naalala pa noon ni Kapitan Tiago ang mga larawan ng nakalipas ang pagsayaw nila ng asawa sa abandupang magkaanak na sinundan ng kanyang pagiging tatay kay Maria Clara. Nawala lamang ang saya sa kanyang mukha. Naalala niya ang pagkamatay ng kanyang kabiyak. Namatay ito dahil sa hirap sa panganganak niya kay Maria Clara. Ay, buhay! O Pia ang aking mahal na esposa. Kinaumagahan, makikita si Maria Clara na nakatayo sa isang silyon katabi ng isang bintana. Abala sa pagbuburda, bakas sa kanyang kilos na may hinihintay siyang bisita. Mahabaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang kanyang dahilan ng pagkahuli? Ang kanyang pagkainip ay napawi ng may kalesang pumara sa tapat na kanilang tahanan. Kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang, di hahayaan mawala. Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Ay, nandiyan sa loob. Halika, tuloy ka. ¿Cómo estás, Ibarra? Salamat at tumalo ka sa aming bahay muli. Magandang tanghali, Don Tiago. Nais ko lang po sana makausap ang iyong anak. Abay, sige. Clarita, nais ka makausap ni Ibarra. Isabel, sundin mo siya sa kanyang kwarto at malamang nahihiyan lang yan. Ay, ayan na siya. Maaari na kayong mag-usap sa azotea. Kailangan mo ba na maiinom, Ibarra? Gracias, senyora. Ngunit di na po kailangan. Maya-maya pa ay makikita ng dalawang nag-uusap sa azotea. Tumliham ng maasa, mata mong makabasa, handang gawin lahat, maging pamilya. Swerte ako dahil nagpasundo tayo ng ating magulang upang ikasal. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro'y nabihag mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa maghahanap pa ng iba? Sinungaling, hindi ako makipaniniwalang sinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng ibang bilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panglasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. Sinasabi ko sa iyo mula sa aking puso, ikaw lang aking pinaka-iniibig. Patawad ang aking sinta, ngunit kailangan ko ng isanin ng iyong piling. Bukas ay Todos Los Santos, kaya kailangan pumunta ng isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at natiwasay. Paalam aking minamahal. Patubayan ka nawa ng may kapal. Halata sa mukha ni Maria Clara ang kalungkot. Tingnan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nasabi yun? Hindi ka pa naman nakaranas ng ibig, di ba? Hay naku, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo nga. Hindi ako manhin sa mga dating manliligaw. Napansin ni Kapitan Tiago ang pangangamba ni Maria Clara.
kaya inutusan niya itong magtulos ng kandila. Ang kalesang sinasakyan ni Ibarra ay masayang bumabagtas sa isang masayang pook sa Maynila. Ang kagandahan ng sinag ng araw ay nakakapagpapawi sa kanyang kahapisang nadarama. Sa pagmamasid niya sa kapaligiran, biglang bumangon sa kanyang nahihimlay na diwa ang isang alaala. Kabilang dito ang mga kalesa at karumatang hindi tumitigil sa pagbabiyahe. Mga taong may iba't ibang uri ng kasuotan na tulad ng Europyo, Intsik, Pilipino, mga babaeng naglalako ng bungang kahoy, mga lalaking hubad na nagpapasan, mga ponda at restauran at pati ang mga karitong hila ng mga makupad na kalabaw. Pati ang bilanggong patay sa ilalim ng kariton ay malapit sa 2 bilanggo rin ay kanyang naalala. Sa patuloy na pagsusuyod ng kanyang tingin, napansin niya na walang ipinagbago ang punong talisay sa San Gabriel. Ang eskolta naman, sa tingin din niya ay lalong pumangit. Nakita din niya ang mga magagandang karwahe na ang mga sasakyan ay mga kawaning inaantok pa sa kanilang mga pagpasok sa mga tanggapan at paggawaan. Mga Tsino at paring walang kibo, sa mga paring nakasakay sa mga karwahe. Namataan niya si Pari Damaso na nakakunot noo. Si Kapitan Tinong noon na kasama ang asawa at 2 anak na babae at nakasakay sa ibang karwahe ay binati ni Ibarra. Napadaan din siya sa Arroceros, bahaging kinalalagyan ng paggawa ang tabako. Naalala niya na minsan na siyang nahilo dahil sa masamang amoy ng tabako. Nang madaan siya sa Hardin Botaniko, saglit na napawi ang kanyang mga magandang gunita. Pumasok sa kanyang isip na ang hardin sa Europa ay nakakaakit at nakapag-aanya sa mga ito upang iyon ay malasin. Itinuon niya ang tingin sa malayo at nakita niya ang matandang Maynila na naliligid ng mga kapal at nilumot na mga pader. Nole me tangere.